Mga kapatid, sabi ng isang eskriba kay Jesus, "Susunod ako sa iyo saan man kayo pumaroon." At sabi naman ng isang alagad niya, "Maaari ba akong umuwi muna upang ipalibing ang aking ama?" Hindi ibig sabihin ito na kamamatay lang ng kanyang ama, ngunit na siya ay gustong manatili sa tabi ng kanyang ama hanggang ito ay hindi pa namamatay. Kaya hahayaan muna niya ang pagiging disipulo. Sagot ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay." Anong ibig sabihin ni Jesus? Pag ikaw ay nagdesisyon ng sumunod sa Kanya, gawin mo na kaagad. Ito na ang pinakamahalagang gawain mo. Hindi mo nang isipin pa ang iba pang gawain. Pero paano naman ang mahal kong ama na kailangang ilibing? Kung tutuusin, marami tayong mapagkakaabalahan sa pang-araw-araw, kasama ng pamilya at mahal sa buhay. Maaaring itong mga bagay na ito ang maging hadlang sa ating pagsunod kay Jesus. Halimbawa, hindi ka muna maglilingkod kasi nagtatrabaho pa para sa pangangailangan ng pamilya. O hindi makapag-mission kasi maliit pa ang mga anak. Tama naman na hindi pabayaan ng pamilya. Ngunit ang dinidiin lang ni Jesus ay yung ating tamang prioridad. Siya muna, tapos susunod ang iba pa. At mag-ingat na hindi may tatabi ang Diyos dahil sa ibang mga bagay na importante rin sa ating buhay. Ano naman yung patay ang maglibing ng patay? Yung patay ay yung mga taong malayo sa Diyos, yung hindi nananampalataya kay Jesus. Ito yung mga patay kay Jesus. Ibig sabihin, walang impluensya si Jesus sa kanilang buhay. Sila ay nabubuhay na parang walang Diyos. Kaya sila na lang ang maging abala sa mga bagay-bagay ng mundo, kasama na ang paglibing ng mga patay. Pero para sa isang disipulo, ang tungkulin niya ay ang sumunod kay Jesus. Ngayon, yung mga disipulo ni Jesus ay yaong mga tao na ipapahayag ang mabuting balita ng kaligtasan para sa nakararami. Sa pamamagitan nito, yung patay, yung malayo kay Jesus, ay makakakamit ng bagong buhay. Kaya ito ang mas mahalagang gawain para sa isang disipulo ni Jesus. Amen.